Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Ping Lacson tungkol sa usapan ng Bicameral Conference Committee, yung inapprove na nila yung General Appropriations Bill for 2025. May mga dagdag bawas. Specifically, ang pinaka-controversial ngayon, yung zero budget ng PhilHealth at saka yung AKAP. Ito, may pahayag si Senator Ping Lacson. Pinapatamaan niya. Hindi niya pinangalanan. Kaya lang, patama ito sa mga senador at kongresista. Pakinggan natin itong vlog ni Pinas News Insider at magbigay tayo ng reaksyon. Kababayan, kung ating matatandaan noon, naging sentro ng kontrobersyal noon ang AKAP nang sabihin ni Senator Amy Marcos na ginagamit di umano ito ng ilang kongresista upang lituhin ng mga Pilipino para suportahan ang People's Initiative na kung saan nangangalap ng pirma sa taong bayan kapalit ay pera. At sa unang pagtalakay ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Senator Amy Marcos na ito ay tinanggal na. At ngayon, biglang naiba ang ihip ng hangin dahil matapos ang meeting ng bicameral ng kinatawan ng Senado at Kamara. Kinumpirma mismo ni Senador Grace Poe na kasama na ang AKAP sa 2025 national budget. Ang AKAP ay isang financial assistance program na ipinapatupad ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Kung dating araw ang mambabatas sa Kamara lamang ang may access sa pondo ng AKAP, ay may parte na rin ngayon ang mga senador. Paliwanag pa ni Senator Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, na pumayag na daw rito ang mga senador dahil para naman daw ito sa mga nangangailangan na mga minimum wage earner na apektado sa sitwasyon o inflation ngayon. Dating araw ito sa House Representative Initiative lamang, pero bilang co-equal body at para naman may transparency ang Senate, ay mayroon ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan daw ng AKAP. 26 billion na nakalaang pondo sa AKAP para sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito, 21 billion na nakalaan sa Kamara, habang 6 billion naman sa Senado. Isang malaking tanong ngayon ng taong bayan, bakit nga ba raw hindi pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda? Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Dahil nga ba may hati na ang mga senador sa ayuda para sa kaposang kita o AKAP? Samantala, di rin napigilan na magbigay ng kanyang pahayag at tila pumalag ang dating senator na si Ping Lacson at nagbigay babala sa Senado at Kongreso patungkol sa AKAP. At ayon pa sa kanya, and I quote, "Senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. They can only legislate, not implement government projects like AKAP. They should at least be discreet when violating the Constitution." Unquote. Senado, nang budol na rin. So, salamat, ex-Senator Lacson. Ang mga kongresista at senador, they can embrace each other all they want. Akapan ba? Akapan. But they cannot implement. They can only legislate. Magagawa ng batas, but they cannot implement projects. Kasi ang nangyayari ngayon, yung mga congressman, senador, taga-implement na, taga-bigay na ng ayuda. Ito, inaayawan ng mga senador ang ayuda itong AKAP. Ngayon na may share sila, ayun, pumayag na. Ano ba yan? So, magbasa tayo sa mga comments, ano? Salamat. Malaking bagay yung sabi ni Senator Lacson na they cannot share what's not theirs. Pera ng taong bayan, yung AKAP pundo na yan, yung 26 billion, pera natin yun. Walang karapatan ang mga senador at congressman na share-share na lang sila. Gagamitin nila next year. Anong sabi ni BP Sara? Ginawa ng legal
ang vote buying. In what way? Ayuda. Bawat isang senador, computation ni Mr. Jason Sa, more or less 200 million per senator ang pwede niyang i-distribute ng ayuda. Sa congressman naman, yung 21 billion na share ng Kamara, paghati-hatian ng 315 congressman, less than 100,000 ang bawat isa. Hindi, malaki na rin yun. Grabe. Okay, comments ng mga tao. Huwag iboto mga Marcos at mga lumang senators. Sa Congress at Senado mukhang pera, kawawa na tayong mahihirap. Pinakamatino talaga ang Duterte administration. Sana bumalik na si PRRD. Kawawa ang bansang Pilipinas. Lugmok sa kahirapan. Hindi ko nabasahin yung mga nag-comment. Kawawa ang bansang Pilipinas. Lugmok sa kahirapan sa mga magnanakaw na politiko. Kaya pagdating sa eleksyon, alam na. Noon pa, wala na kong tiwala kay Po at Escudero. Okay, so, grabe. Puros, again, sa mga yung ayuda, baka 20% lang ang naipamimigay, 80% ang sa kanila. Walang problema sana yung ayuda. Kung talaga ang bibigyan, yung talagang nangangailangan. Kasi ang dami naman talagang nangangailangan ng tulong. Again, gusto ko lang i-share sa inyo yung hindi masyadong nakaka-monitor itong mga baguhan sa ating channel. Yung income sa ating channel, ginagamit natin sa pagtulong. Meron tayong inadapt na tribo, Talaandig tribe na nasa Bukidnon. Kawawa ang kanilang kalagayan. Nagsimula tayong tumulong sa Talaandig tribe last year. Nakatira lang sila sa tulda o tent, kaya tinawag nga tent city. Malamig yung lugar nila dahil nasa paanan ng Mount Kitanglad. Nasa 1,400 meters above sea level. Nagpapags yan ang lamig. Naabutan natin ng mga pamilya doon, nakatira lang sa tent. Yon. Nangailangan sila ng tulong o ayuda. Itong ating channel, yung income natin, nag-ayuda tayo sa kanila. Hindi ito pundo ng gobyerno. Patayo ng bahay, nagpatanim ng livelihood ba? Kasi kung ayuda lang, bigay ka ng bigay, na wala namang component ng livelihood, values sa education and everything, lalong magiging tamad. Kaya itong ayuda ng gobyerno, ginagawang tamad ang Pilipino. Hindi nakakatulong. Band-aid solution lang. Kasi ang purpose ng karamihang politiko is pamimili ng boto. Kaya nagbibigay sila ng ayuda. Ang ating ginawa sa Talaandig tribe sa Bukidnon, tinulungan natin sila. Kailang sinunod natin yung prinsipyo na let's not just give them fish, but teach them how to fish. Tulong, at the same time, binigyan ng resources para makapagtanim. Root crops, gulay, sayote, lakatang saging. Ngayon, umaani na sila. Na nakapagpatayo tayo ng water system, water seal toilets. So, medyo ayos na yung community na yun, yung dating nakatira sa tulda. Ngayon, we are expanding to other members of the tribe kasi ang dami nila eh. Mga bahay nila sira-sira. Tumutulo yung bubong. Either trapal lang din, o cellophane, or yero na luma na, kaya natutuluan sila. Sila ang dapat mabigyan ng ayuda. But mula nung umupo ang administrasyong ito, mag 3 years na, wala pang national government services na dumating
doon sa Talaanding tribe na tinutulungan natin. Kung meron man kaunti-kaunti galing sa LGU, kailang kulang. Kaya okay lang sana itong ayuda na ito kung hindi gamiting pamumulitika, kung ang talagang bibigyan yung talagang nangangailangan. Kailang iba ang nangyayari. So, kawawa ang ating bayan sa ganitong pangyayari.